Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog at panibagong updates na naman ang ating gagawin. At heto na nga, no? Meron pong balita patungkol po kay former President Duterte na alam natin na nandyan siya ngayon sa ICC The Hague, no? Nasa kanyang detention cell. At may nakita tayo at nakalap tayong impormasyon na si former President Duterte po ay pumayat. Okay? Kinonfirm yan ng kanyang anak na si Baste Duterte, Mayor Baste Duterte. Okay? So yun po ang ipapakita natin na video na mismo si Baste po ang nagsabi dito na pumayat po si Tatay Digong. Siyempre kung ako ang inyong tatanungin, this is really bad news. Okay? Sa tingin ko, this is a bad news kasi alam naman natin nag-alala talaga tayo since from the start, nag-alala tayo sa kalusugan ni former President Duterte. Okay? Ano kaya ang mga dahilan dito at bakit pumayat siya? Mamaya, pakinggan po natin si Mayor Baste Duterte dito at i-analyze natin, magre-react tayo. Okay? At isa pa sa mga trending na usap-usapan ngayon sa social media ay heto ngang impeachment sa patungkol dito kay VP Sara. Ang Senado ngayon nagkagulo na sa loob kasi po meron pong mga senador na gustong matuloy ang impeachment kahit wala nang pag-asang manalo na ma-impeach si VP Sara. Kasi karamihan po sa mga senador ay hindi sang-ayon sa impeachment ni VP Sara. Pero sa kabilang banda, no, lagi na nang sinasabi ni VP Sara na ituloy ang impeachment. Bloodbath nga kung gusto niyang matuloy. Diyan ang sabi ni VP Sara, di ba? So ngayon pinagdidebatehan diyan. Sobrang gulo na talaga. Okay? Gagawa ako ng reaction mamaya dito patungkol diyan kasi marami pong sa tingin kong sablay ang mga pinagsasabi nila. Especially itong si minority leader na ba? Itong si Riza Hontiveros. Meron siyang in-example patungkol po, no? Parang inihalintulad niya yung sa nangyari po sa United States of America. Okay? Patungkol po sa impeachment trial ni dating Presidente Clinton. Okay? So mamaya i-react na ko dyan kasi medyo mayroong kasablayan po itong ginagawa ni Hontiveros. Okay? Tapos ito pa. May mga usap-usapan pa ha. May ipapakita ko sa inyo na si Bongbong Marcos raw ang nasa likod ng hindi pagpapa-impeach ni VP Sara. Ito po ay nakakatawa talaga. Si Bongbong Marcos pa talaga ang nasa likod raw. Mamaya i-react ko yan ha. Yan. At ito pa yung pinakamatindi. Itong si Arnold Clavio. Alam mo talaga itong si Arnold Clavio, sa simulat sa pool, pasaway talaga itong taong ito, no? Sabi niya, no? Binabanata niya si VP Sara. Okay, si Arnold Clavio. Binabanata niya si VP Sara. Mamaya na lang ha, ipapakita ko sa inyo para surprise na lang, para abangan nyo itong video natin. Okay? Kung ano yung sinabi ni Arnold Clavio patungkol kay VP Sara. Okay? Sige, mamaya i-react natin dyan kasi talagang BO talaga yung analysis ni Arnold Clavio. At ito, last topic natin, itong si idol ninyong si Torre. Okay?
Nagmamayabang itong si Torre na sa kanyang 3-minute response. Ito yung pinagmamayabang niya. Ha? Alamin kung ano yung 3-minute response na ipinagmamayabang ni Torre. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Yan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita, and at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong updates, at kung nagla-live mismo ang ating channel, malalaman po ninyo. Okay? So mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, okay. Ito, bago yung kay Clavio ha, unahin muna natin itong mga senador nagtatalo kung ituloy ang impeachment ni VP Sara. Ito, play. Exclusive sa Kongreso ang jurisdiksyon sa impeachment complaint na kanilang natanggap. Ito ang binigyan diin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa pagbabalik sesyon ng Senado kahapon. Kasabay ito ng... Ang napansin ko lang kay Tolentino, natalo siya, no? Natalo siya sa alyansa ng Bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Ngayon, napapansin ko, kampi siya ng kampi sa mga Duterte ngayon. Okay? Kumakampi na siya. Alam mo, Tolentino, it's too late. Too late na talaga. Tapos na yung eleksyon at natalo ka na, di ba? Panunsyo ng mambabatas na higit 100 araw na ang lumipas. Ang nagdidebate dito si Coco Pimentel at si Tolentino. Mula nang matanggap ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit ani Tolentino, ang paglilitis na dapat ay agad na sinimulan alinsunod sa mandato ng konstitusyon ay sisimulan pa lamang sa June 11 na halos kasabay na ng pagtatapos ng 19th Congress. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no para sa akin, i-dismiss nyo na lang yan para hindi na magastos. Di ba? Para naman na makasave ng pera ang taong bayan. Di ba? Action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Ako, sa totoo lang, kung ako yung tatanungin, gusto kong matuloy ang impeachment trial. Kasi alam ko, no, marami pong ibubulgar itong si VP Sara dyan eh. Sabi nga ni VP Sara, nagpapasalamat ako na mabigyan tayo ng chance na marinig through this impeachment trial. Kasi mabubuking sila dyan sa mga i-reveal ni VP Sara. Mr. President, kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na kung lalabag sa saligang batas. Kung lalabag yan sa saligang batas, huwag nyo nang ituloy. Di ba? Hindi sumang-ayon dito si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at iginiit na maaaring ituloy ang impeachment sa 20th Congress. Kay Pimentel naman, ituloy. Ano ang explanation niya ni Pimentel na bakit gusto niyang ituloy? Aniya, katulad lang ito ng mga kaso sa ordinaryong korte na nagpapatuloy kahit magpalit ang mga miyembro. There is no provision in the 1980s. Ikaw kasi, Coco Pimentel, gusto mong i-compare sa kaso ng mga korte. Hindi ko lang alam na magkaiba yan. Di ba? Magkaiba yan. Yung kaso sa korte, medyo personal yan kasi krimen, ganon, ganyan. Ito, may kaunti pa itong pamumulitika eh. Di ba? So, hindi mo pwedeng ikumpara yan sa mga, I'm just saying, no, pero I don't know the real
the rule of law kung anong tama dito. Pakinggan natin. 7 Constitution or in the Senate Rules of Procedure on impeachment trials that expressly prohibits this. On the contrary, the Senate Rules on Impeachment support the position that the impeachment trial shall continue until final judgment, even if it is necessary to continue into the next Congress. Umabot pa. Yan kasi ang hirap sa inyo, lahat kayo magaling, di ba? Kung lahat kayo magaling, sino ang aming papaniwalaan? Di ba? O kung tama si Pimentel na ituloy yung impeachment, okay, ituloy natin. Wala namang problema kay VP Sara yan, di ba? Sa debate ang dalawang senador sa plenaryo. Meron po ba nakalagay sa Konstitusyon? Sa Saligang Batas ng Pilipinas, 1935? Kasi ang pinagdidabetehan ngayon, no? Iba na kasi itong mga nagsasalita ngayon, ito si Pimentel at si Tolentino, yung 12, no? Papalitan na yan unless nanalo sila, okay? Yung pang second term na I don't know how many terms yan, pero I believe si Tolentino natalo, ito naman si Pimentel last term niya kaya hindi siya makatakbo, no? So mawawala na sila sa upcoming deadline, no, sa pagpalit ng mga senador. So yun ngayon, nakasaad ba ito sa konstitusyon natin na ito iba na, kung matuloy itong impeachment trial na ito, iba na ang mga senador na titingin dito sa impeachment. Sila na yung magvo-vote kung are they for impeachment, tatanggalin si VP Sara bilang Vice President, or they are not for impeachment. Yun ang pinagdidebatehan nila ngayon. Kung tama lang ba na ituloy ang impeachment na iba na yung ibang mga senador na. Okay? Pero yung iba nag-remain, yung mga nanalo. 1973, 1987 na carry over. Wala pong nakasulat doon that they're talking about carry over, okay? it shall carry over. Pero binanggit ko sa aking manifestation, wala talaga rin nakasulat doon that it cannot cross over. Sinang-ayunan rin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang papapatuloy ng impeachment sa sila naman dalawang Coco Pimentel na lang ang kaibigan dyan. susunod na Kongreso. Malinaw anya na ang impeachment ay hindi legislative function ng Senado kaya hindi dapat ito maapektuhan ng papapalit ng Kongreso. It is true that the 19th ito yung version rin ni Hontiveros Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative function. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. So, yan nagkagulo na itong mga senador na ito. Ewan ko lang kung ano ang magiging resulta ng kanilang investigasyon dyan. Okay? Ang kanilang proceedings dyan. Ngayon naman, exclusively, itutok natin ang kamera natin kay Hontiveros. Ano ang sabi ni Hontiveros? Kinumpara niya ang Senado sa Amerika sa pagpapa-impeach kay President Clinton. Okay? So, kinuha niya ang senaryo ng Amerika para i-explain sa mga mambabatas na ipatuloy natin itong impeachment. Ginawa nga ito ng Amerika, the same situation. Ito, tingnan niyo ang explanation niya. The impeachment of President Clinton was presented to the Senate after the Senate had adjourned. Na-presented raw after the Senate has adjourned. Yan ang kanyang argumento. So dapat ipagpatuloy kasi ganyan nga sa Amerika nga after sa pag-adjourn nga present Sine die. After, Mr. President, the Senate had adjourned sine die for the 105th Congress and the Senate conducted the trial
in the 106th Congress. So, from 105th to 106th. So, ibig niya sabihin, pinagpatuloy sa 106th Congress ang kay impeachment trial kay Clinton. So, yan ang example niya na pwede ganito rin ang gawin natin kay VP Sara. Okay? Malinaw. Mr. President, so for the record lamang po, dahil very, very pertinent sa binanggit ng majority leader, ng minority leader, at pati ng Senate President na following US practice and precedent. And with one very sinusunod nila yung US practice. Kasi ang type of government ng US sa atin, magkapareho. Okay? So, yun ang argument niya, ha? Concrete example po dun sa impeachment ni US President Clinton. So, I hope that we can consider this in our own decision-making, Mr. President. So, sinabi niya yan para sa decision nila yan mamaya, isa rin ito sa pagbabasihan. Even after the rescheduled presentation by the House prosecutors to the Senate as an impeachment court on 11th June. Magkaiba yung sa... Tapos, binara nitong ni Tolentino, ha? Tingnan nyo, binara niya si Ontiveros. Tolentino, parang it's too late na ito, ha? Okay, play. Philippine Senate at US Senate kasi ito. Iulit ko. To the Senate as an impeachment court on 11th June. Magkaiba yung sa Philippine Senate at US Senate kasi ang naiiwan sa US Senate tuwing mag-ieleksyon ay 67. Sa atin, 12 lang. Yan ang pareha tayo ng sistema. Ang kaibahan lang, the number of senators. Atin 12 lang, sa kanila aabot ng 60 plus, 67 ba yun nabanggit niya? Senators, enough to constitute a quorum out of 100 senators and enough to convict or acquit. Sa atin po, 12 lang. Not enough to have a quorum of 13, more so a number of 16 to convict or acquit. But so yun ang argument ni Tolentino. Okay? So, parang hindi pwede sa atin, hindi applicable. Kasi 12 lang, kahit 13, okay na sana. Pero 12 lang eh. Sa kanila, 67. Di ba? Nabara tuloy si Ontiveros. Pero ito hindi ako nagmamagaling dito ha. What I mean here is, at the end of the day, sino ang papaniwalaan ngayon? Ano talaga ang desisyon? Kasi ako rin mismo, hindi ako ganyan ka knowledgeable sa ating konstitusyon. Okay? So, sino ang susundin dito ngayon? Ako, wala tayong problema. Kung hindi matutuloy, well, nakakasave ng pera sa taong bayan. Pero kung matutuloy man, okay rin para makapag-explain si VP Sara, okay, sa mga akusasyon nila. At alam kong meron ring i-reveal si VP Sara dyan. Good luck na lang. Okay? Play. To the Senate as an impeachment court on 11th June. Magkaiba yung sa Philippine Senate at US Senate kasi so yun na, yun ha. Paulit-ulit na ito. Okay? So, naintindihan nyo? Ontiveros, galingan mo. Ito. Ito yung nakakatawa. Kasi sabi nila, si Bongbong Marcos raw ang nasa likod ng hindi pagpapa-impeach ni VP Sara. At tinawag pa nilang si Bongbong Marcos na ito ay, kung si Bongbong Marcos talaga ang nasa likod dito, he is acting weak. Tinawag pang weak.
Ako may personal opinion ako dyan. Ito, pakinggan natin. Okay, pakinggan. Rosalie, may tinukoy ba yung grupo kung sino yung nasa likod ng antala sa impeachment proceedings sa laban kay VP Sara Duterte? Aga naniniwala ang Makabayan Bloc at ilang complainants sa impeachment complaint. Ang Makabayan Bloc pa lang umiiyak. Sila pala nagsasabi. Ang Makabayan Bloc, binibintangan si Bongbong Marcos ngayon. Hoy, Bongbong Marcos, sa Makabayan Bloc, ito yung kinakampihan ng pinsan mo na si Romualdez. Ngayon ay pinagbibintangan na nila si Marcos. Inihain dito sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung dahilan ng pagkaantala ng impeachment proceedings sa Senado. Ito ay sa gitna ng pahayag ni PBBM na ayaw niya sa isinusulong na impeachment laban kay VP Sara. Kasi sinabi ni Bongbong Marcos sa kanyang latest na speech, no, patungkol sa impeachment, ayaw niya, di ba? Yan ang sinabi niya. So ngayon ang Makabayang Bloc pinagbibintangan na si Bongbong Marcos ang nag-utos sa Senado na wag na yang ituloy. Sablay kayo dyan. Alam mo, Makabayan Bloc, no, hindi, ano lang yan, naglalaro lang yung utak ninyo. Sa totoo lang, hindi makokontrol ni Bongbong Marcos ang Senado. Okay? Hindi niya makokontrol yan. Ano yan? Marami lang talaga sa mga senador na may bayag. Hindi kagaya ng House of Representatives na walang mga bayag ang Tuwadcom o Tricom. Di ba? Si Bongbong Marcos hindi niya makokontrol. Hindi niya nga makokontrol ang kanyang asawa. Hindi nga makokontrol niya ang kanyang pinsan na si Tambaloslos. Senado pa kaya? Nauna na ring sinabi ni Senate President Francis Escudero na walang kinalaman si PBBM sa postponement. Sa diyang banda, maniniwala ako. Sa yung paliwanag mo, Cheese Escudero, maniniwala ako sa iyo dyan. Ang pagbasa ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Ayon sa impeachment complainants dito sa Kamara, ang pangunahing hadlang sa impeachment trial ay si PBBM. Pagpapakita umano ito ng kahinaan upang makamit ang... Ay, mahina ka raw, sabi nila Castro. PBBM. Ayan, tawa ng tawa si Renato Reyes, tapos ito si Raulo Manuel. Mahina ka raw, weak. Bongbong Marcos, weak leader ka raw, sabi nila. Play. Nanagutan sa mga alegasyon ng katiwalian. Kaya naman magsasagawa ng mga pagkilos ang grupo upang ipanawagan ang pagpapatuloy ng proseso ng impeachment at pagkamit sa hustisya. Apela rin ng mga ito sa publiko, ipakita ang maigting na pagtutol at pagkondena sa umano'y political interference. Gayon din maging mapagmatsyag sa anumang pagtatangkang i-dismiss ang kauna-unahang impeachment proceedings laban sa isang vice president ng bansa. Aga naglunsad din ng signature campaign itong grupo na ito kung saan nakakalap na Ayan na naman tayo sa signature campaign. Signature campaign. Yan lang sila magaling, yung mga signature na dyan. Tapos hindi pa natin alam kung baka dinodoktor yung signature na yan. Ay nako. Mahilig to sa mga signature campaign Mahigit 200 pirma mula sa iba't ibang sektor ng lipunan para nga ipanawagan yung pagpapatuloy ng proseso ng impeachment at pagkamit ng hustisya. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Co. So, yan po ano sa tingin ninyo? Si Bongbong Marcos ba ang nasa likod dito sa ayaw na ma-impeach si VP Sara? Ako sa tingin ko sa paniniwala ko, wala. Yan si Bongbong Marcos, iba ang kanyang bibig. Iba yung kanyang sasabihin sa kanyang mga ginagawa. Remember, kaya nga tinatawag siyang mambubudol kasi iba yung mga salita niya sa kanyang gawa.
Okay? So I believe, no, kahit di ko yan pagbabasihan yan ganyan, gusto rin itong ma-impeach si BP Sara sa tingin ko. Huwag na tayong magbulahan pa. Yeah? Sa tingin ko, gusto yan ma-impeach si BP Sara. Kaso lang, no, magpipretend yan si Bongbong Marcos na ayaw na, di ba? Alam niyo naman, mambubola. So, hindi, wala yang say. Hindi niya makokontrol yan. Hindi niya makokontrol ang kanyang asawa at si Martin Romualdez. How much more sa Senado, di ba? Heto na yung ipapakita ko sa inyo na si Basti Duterte po, no, nagsalita na patungkol sa kalagayan ni former President Duterte. At sobrang dismayado po itong si Basti Duterte kasi pumayat itong si Tatay Digong. Okay? Ito, panoorin po natin panoorin natin. Play. Honestly, mix ang emotions ko kasi tatay mo yan eh. He's 80 years old. Sabi niya nga 84 siya. So, it must have felt 4 years na siguro sa kanya doon na nasa loob siya ba? Hindi natin alam, di ba? So, we try to insist na 80. So, sinasabi niya 80. So, sa tingin ko, nag-usap-usap sila, no? Na, you're 80 years old. Tay, 80 years old ka. Pero sabi ni Tatay Digong, 84 pa ako. So, parang sinabi dito ni Basti Duterte na there is something wrong, no? Bakit nasabi ni Tatay Digong na 84 years old? Baka siguro sa nalungkot itong si Tatay Digong sa loob ng kanyang detention cell, no? Sa tingin niya siguro, no? Kasi matanda na eh. Hindi natin alam kung ano naging takbo ng utak ni Tatay Digong. Di ba? Bakit nasabi niyang I'm already 84? Baka sa tingin niya, matagal na siya sa loob ng detention cell. Okay? 4 daw siya. Nung una ko lang nakita because, you know, physically, medyo nag-iba yung pumayat siya eh. Kasi walang tuyo. Walang tuyo. May bulat. Dinaan na lang yan sa biro ni Basti Duterte. Pero sa totoo lang, nadismayado siya, no? Nalungkot rin siya na pumayat si Tatay Digong na wala rong bulad, yung mga pagkain niya, nasanay kasi itong si Tatay Digong sa kanyang pagkain doon sa Pilipinas. Hindi natin alam kung ano yung kinakain niya inside the detention cell kaya pumayat. Yan ang analysis rin posible na mga possibilities ba? Balo mo, anak ba? You know, we're Filipinos eh. We want Filipino food. So, pumayat. So, yun, medyo naapektuhan ako. But other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama ko. So, I know, sooner or later, he's going out. He has to go out. Wala man silang, tama mo yung sinabi niya. Wala silang reason to keep him there. Kasi yung apprehension pa lang sa kanya, illegal yun. Everybody saw it. Not only the Philippines, but the entire world saw it. There's evidence. Sa totoo lang. Ito yung aking interpretation, sa aking analysis. Noong sinabi ni Baste na pumayat si former President Duterte, ang una kong naisip is si Tatay Digong po ay dinaramdam niya ang kanyang kalagayan. Kahit sabihin ni Tatay Digong na this is my destiny, ito yung kahit kung it will be bad or good ang aking mangyari, this is a destiny pa rin ito. Pero tao rin yan si Tatay Digong. He is human. Kung sa tingin natin na si Tatay Digong ay a strong leader, a strong man, hindi natin makita sa mukha ni Tatay Digong na siya ay nalungkot, di ba? Kasi strong leader nga strong man Pero sa totoo lang, tao rin naman yan. Kung siya na lang mag-isa doon sa detention cell, wala siyang kausap, malulungkot rin yan. Nalulungkot yan para sa bansa natin.
Nalulungkot yan dahil hindi niya kasama at kapiling ang kanyang pamilya. Ito yung isa sa mga dahilan sa tingin ko na pumayat siya. Okay? Siguro nag-depression rin si Tatay Digong. Hindi ko pagbibintangan yung pagkain. Not much with that explanation sa pagkain. Pero isa rin yun, no? Kasi si Tatay mahilig yang kumain sa mga yung lutong bahay. Okay? Hindi natin alam kung ano ang pagkain niya sa loob sa ICC. Pero isa rin sa factors is I think na baka dumaan rin sa depression si Tatay Digong. Imagine you are the President of the Philippines, no? Tapos humantong sa kalagayan na ikaw na ngayon ay nasa detention cell. Dahil inakusahan ka ng maling akusasyon, di ba? Siyempre malulungkot ka. So yan ang isa rin sa mga dahilan, baka siguro ito ay pumayat. Okay? So yun po ang aking reaction dyan. Okay, move tayo sa next natin. No? That's bad news. Ito na lang yung atin is ipag-pray na lang natin ang kalusugan at kalagayan ni former President Duterte. Yun na lang ang maitulong natin sa mga audience ko dito sa Donmar TV. Please help us pray for Tatay Digong. Okay? Heto. Bago yung kay Clavio maghintay lang kayo. Dito tayo kay Torre. Si Torre ay nagmamayabang sa 3-minute response. Ito, pakinggan nyo kung sang-ayon ba kayo dyan. Aside from the police na visible sa kalsada, I would like to emphasize na gusto ko ang police na sa telepono ng mga tao. No? Parang, wag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 3 minuto. Yan ang gagawin. Ako, I cannot speak for this because hindi naman tayo naging police, no? Pero kung kaya mo yan, Torre, no? Gawin mo, Kasi, ako, alam mo, Torre, iba kasi yung mayabang ka lang sa bibig, di ba? Gawin mo. Kasi, yan ang kaibahan ng Duterte administration at Marcos administration. Yung mga ginagawa ng dating administrasyong Duterte, bihira lang sila mag-open ng kanilang mouth, especially ang mga gabinete at yung mga assigned officers, no? Pero makikita mo na lang may resulta na. Kaya ikaw, Torre, no? Iwasan mo ito mga ganito, yung lagi kang nagmamayabang, 3-minute response. Sa totoo lang, no, this is dapat nga hindi niya to in-announce. Kasi what if malalaman ito ng mga kriminal? Di ba? Hindi syempre makapaghanda yung mga kriminal. Di ba? Yung 3-minute response. Di ba? So, sa akin lang, my point here, Torre, is wag kang magmamayabang sa ganyan na klaseng 3-minute response. Gawin mo na lang. Kung may plano kayong ganyan, okay yan. Pero wag mong ipagmayabang. Gawin nyo lang. Yun ang aking makomment dyan. Gawin nyo lang. Kasi nagmamayabang ka na hindi pa nga na-execute. Wala pa na-execute hindi mo pa na-execute. 911, kung may tatawag, 3 minutes lang, i-response ka agad ng 3 minutes. Wow, that is something. Di ba? Gusto kong memorize sa mga bata natin. At easy to eat mo yan, Torre, buong Pilipinas. Gawin mo yan buong Pilipinas. Kasi kung hindi mo yan magawa buong Pilipinas, trapo ka pa rin. Trapo ka pa rin. So, pag may nangyaring insidente, huwag ka na maghanap muna ng pulis kung wala kang nakitang pulis sa immediate vicinity. Tingin sa telepono, dial 911, kung saan ka man nakatayo, dapat may pulis na darating dyan sa inyo sa loob ng 3 minuto. Promise, August 8. Promise pa siya, August 8 raw, mangyari yan, August 8 Tingnan natin. Ating Police Service Anniversary. I-demo ko sa inyo kung paano gawin yan. Paano? Bakit August 8 pa? Gawin mo na ngayon. Di ba? Sa buong Metro Manila. Agahan na natin ang demo. Sasabihin ko na sa inyo. Tatanungin ko sa iyo, hihilingin ko sa inyo. Maghanap na kayo ng kaibigan nyo na pwede nyo tawagan. Pupuntahan ka ng pulis lang. Tetestingin natin On the spot. Bigyan nyo sa akin ng pangalan. Bigyan nyo sa akin ng address. Allow us to dispatch yung pulis na pupunta sa inyo.
and start the time. Dapat 3 minuto, makakita natin dito ang itsura ng inyong kung sino man yung kaibigan mo na yan na tinawagan mo. Sabay-sabay natin mga 4 para may partida kasi ang isang responde parang napakadali. 4 na responde sabay-sabay sa buong Metro Manila. Oo, kaya natin yan. Sabi niya, buong Maynila. Kung buong Maynila lang, di doon sa Mindanao at Visayas wala, useless pa rin yan. Yabang, ang yabang. Pero sa totoo lang, kahit naman, okay lang. At least, ito rin na kanilang implementation na ganito, okay rin naman. No? Nakakatulong rin sa atin. Hindi naman ako nagre-reklamo. Ang sa akin lang, siya ba, sobrang mayabang lang. Di ba? So, Tore, gawin mo yan. No? Sasaludo ako sa inyo kung magagawa mo yan buong bansa. Luzon, Visayas at Mindanao. Okay? Huwag masyadong daldal. Gawin nyo lang. Action speaks louder than words. Okay? Yan lang sa atin. Action speaks louder than words. Okay? Okay, so punta tayo dito kay Arnold, ang inyong paboritong Clavio. Yan. Si Arnold Clavio. Ito yung sinabi ni Arnold Clavio. Kapag hindi natuloy ang impeachment trial, he is referring to Vice President Sara Duterte. Kung hindi matuloy ang impeachment trial ni VP Sara, everybody happy sa gobyerno, lalo na ang mga magnanakaw. Ay nako. Wag mong, alam mo, Clavio, ito yung ito yung reaction pala ng vlogger na si Joey De Vivre, ang ating kaibigan, patungkol dito kay Clavio. Sabi ni Joey, which is my point naman si Ma'am Joey, Arnold Clavio, ikaw ang reason kung bakit di na nakikinig ang mga tao sa mainstream media. Totoo. Tama talaga. Si Clavio, no? Ang style kasi ni Clavio, ang dami niyang mga mga sinasaway niya sa administrasyong Duterte dati. Pero hindi bagay sa kanya kasi alam naman natin anong nangyari nila kay Sara Balabagan, di ba? Remember? So hindi bagay sa kanya. Kaya itong mga tao ayaw nang isa ka sa sumira ng kredibilidad ng mainstream media. Yan ang ibig sabihin ni Ma'am Joey. Alam mo ba kung bakit? No? Sometimes yung mga argumento mo, Clavio, bias. Bias. Okay? So, syempre yung tao, hindi na tayo makikinig ng mainstream media. Pati nga mga reporter, binabias yung balita, di ba? Sabi pa ni Ma'am Joey, hindi kay Inday Sara nakadepende ang nakawan sa gobyerno. Hindi siya may control ng budget. Correct. Bakit? Yung mga nasa House of Representatives, yung mga kongreso, mga congressman dyan, na ang daming dapat ipaliwanag sa pera ng taong bayan, control ba yan ni VP Sara? Bakit sasabihin mo na kung hindi i-impeach si VP Sara, kung hindi, walang impeachment trial, everybody happy? Sana ang utak mo. Saan ang utak mo, Clavio? Pasimple ka rin, Sobrang simple mo. Bumanat ka kay VP Sara, idadaan mo pa sa ganito? Wow, Wow. Sabi pa niya dito, ni Ma'am Joey. Ito yung comment ni Ma'am Joey kay Arnold Clavio. Pag hindi natuloy ang impeachment ni Inday Sara, ibig sabihin, nagka-cut loss lang ang mga nagpondo ng pagpapabagsak sa mga Duterte. Correct. Di ba? Yung iba nga dyan gusto nga nilang ma-impeach si VP Sara. Kasi kung ma-impeach itong si VP Sara, masaya na silang mangurakot.
Pero mapresidente si BP Sara, ubos ang kurakot nyo. Ganun lang yun. Alam natin, Clavio, bias ka. Alam natin kung ano yung kakayanan ng mga Duterte. They are very strict sa corruption. Ikaw naman, tagal mo na sa, ito ang binabanata ni Ma'am Joey, itong si Clavio ha. Ikaw naman, tagal mo na sa current events, hindi mo pa rin alam ang totoong konsepto ng korupsyon. Tama! Kaya ikaw, Clavio, no, matagal ka na sa broadcasting, no? Pero bobo ka pa rin. Sa totoo lang. Ay, nako. So, yun lang po ha. Pasensya na po, mainstream media ha. Ito yung dahilan na bumaba yung dignidad nyo, no, at kredibilidad nyo dahil sa mga ganitong klaseng mga broadcaster. Okay? So, yun po ang ating balita updates ngayon. So, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And subscribe sa Don Mar TV kung hindi ka pa nakasubscribe, okay? Para lagi kayong updated. And meron tayong pangalawang channel natin, Don Mar TV Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi ang daming mga videos doon na pwede nyong panoorin na hindi nyo makikita dito sa main channel natin, okay? So guys, sa mga audience dito sa Don Mar TV, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.